Sunod. Tapos na tayo dyan sa mga ratings na yan, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan, kay Boying Rimulya. Ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Boying Rimulya. Ako, excited na ba ang lahat? Excited na ba ang lahat, mga kababayan, dito kay Boying Rimulya? Naku po. Eto na, mga kababayan. Boying Rimulya, nagbanta na. Alaka, Diyos ko po. Ano yan, Kent, yung banta ni Boying? Eto according dito sa Pilipinas Today, basahin ko ha, mga kababayan. Mamaya na yung video, basahin muna natin. Pasensya po kayo, mga kababayan, may pangalan po ako, Garcia. So, Pilipinas Today po yan. Nagbanta na si Boying, mga kababayan. Magiging very interesting ang mga darating na araw. Lalo't sa Miyerkules, Abril 22, gaganapin ang susunod na impeachment hearing ng House Committee on Justice ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Nakatakdang dumalo si Rimulya sa impeachment hearing ng committee laban kay Vice President Sara Duterte kung saan isinasalang ilalahad ng Ombudsman ang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth or SALN ng Vice Presidente. Sabi ni Boying, I will show up for a while. Kailangang magsasagot ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Ombudsman just to show respect to the House. Sabi ni Rimulya sa programang executive session ng DZRH nitong Sabado. The next 3 days will be very interesting. Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi Wednesday, hearing namin yan sa House. Patay ka diya, Sarah. Nako. Very interesting daw. Pakinggan nga natin sa mismong balita ng GMA kung gaano ka very interesting yung sinabi ni Boying. Ito. Patay ka din ha, mga kababayan. Ito na, GMA News. Kinumpirma ni na Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at dating Senador Antonio Trillanes IV na haharap sila sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa Miyerkules. Tatalakayin ng House Justice Committee ang mga hindi umano May ads lang, mga kababayan. Special ka sa akin, kaya special ang gift ko. Kinumpirma ni na Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at dating Senador Antonio Trillanes IV na haharap sila sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa Sir Noel, hello Miyerkules. po. Tatalakayin ng House Justice Committee ang mga hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Balitang hatid ni Jonathan Andang. Hindi maipaliwanag na yaman. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the... Kasi wala ka namang kwan doon eh. Wala akong kinalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinasampina ng komite ng nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng BISE. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Hala, ipinatawag ang AMLAC, no? Ang BIR, ang SEC. Nako, patay ka din ha. Nako, kaya pala nag-file ng TRO si Man Scorpio. Ayaw pa buksan ang kanilang ITR. Nako. 6 na negosyo, puro restaurant. Bayad nga ba ng tax? Bakit ayaw ipabulaklat ang income tax return? Patay ka din ha, mga kababayan. Establish sa bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mapupuo po namin sa darating pong pagdinig.
Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano Nako. kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon, tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session, at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Samantala, kinwestiyon at kinontra ni Senator Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senator Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan na pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment vote. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA News. Nako, kaya pala mga kababayan nag-file ng TRO itong si Manscarpio. Speaking of TRO, nasa Regional Trial Court ng Quezon City, final ni Manscarpio. So ngayon mga kababayan, yung TRO na yon, sabi ni Jinky Ruestro, wala nang saysay. Ito ha. Nutrition Tingnan nyo, may experts ads say, lang. for a productive day, you need a good breakfast. Sagot yan ng Energen. May ads lang Complete ha sa mga nutrition. kababayan. Busog ka with 50% more cereal. So filling, so good. Kompleto ang breakfast with Energen every day. So, in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, Ma'am Nene TV. at least for the purpose of determination of probable cause. Nasita ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO ang ginawang paggastos sa 375 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong February hanggang September 2023. Bukod Diba? pa ito sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds na disallowed na ng COA noong 2022 at pinasasauli na kina VP Duterte at iba pang opisyal. Nako! Sa ibinigay na kopya na Notice of Disallowance ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA, binigyang diin na labag sa guidelines ng paggamit ng confidential and intelligence funds ang ginawang direktiba ni VP Duterte kay Gina Acosta na ilabas ang cash advances para sa confidential expenses sa hindi otorisadong kawani na si Colonel Raymond Dante La Chica, Hala! dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Bukod pa rito sa 62 million pesos na halaga naman ng payment of rewards, hindi tinukoy sa certifications at reports kung ano ang mga partikular na accomplishments na nagpapakita ng tagumpay sa information gathering o surveillance activities na direktang may kaugnayan sa confidential operations ng OVP. So Nako! 199 million pesos naman halagang ginastos para sa mga supply at medical food aid. Walang isinumiting official receipts o sales invoices, kundi acknowledgement receipts lamang. Di ba? Walang isinumite na tamang resibo, kundi sulat kamay lamang, gawa-gawa lang. Ayan na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan. Diyan masisilip talaga si Lustay diyan. Ha? Mga kababayan. Masisilip si Lustay diyan. Yan yung isa sa kadahilanan talagang ma-impeach talaga siya. Ha? Mga kababayan, yan yung ikakatanggal ni Sara bilang politiko sa Pilipinas. Continue. Inuna rin ng COA-ICFAO ang disbursements noong May 18, 2023 at July 6, 2023 na nagkakahalaga ng tig 150,000 pesos para sa purchase of information. Ginawa ang payment bago pa naibigay ang cash advance noong July 13, 2023 bilang reimbursement na hindi pinahihintulutan sa guidelines ng paggamit ng confidential and intelligence funds. Nako. Kung hindi iaapela ni na VP Duterte at iba pang opisyal ang audit disallowance sa loob ng 6 na buwan, may tuturing ng penal at executory ang desisyon at ipasasauli rin ang nasa 375 million pesos na halaga ng confidential funds. Putang Ayon kay nakalaki. House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro,
Mahalaga ang findings na ito ng COA sa pagtukoy ng probable cause sa aligasyong pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa maling paggamit ng pondo. Well, it Nako! supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Para naman kay House Justice Committee member at Bicol Zero Part List Representative Terry Didon, nagpapakita ito ng pattern ng irregularidad. So, ang nakikita ko natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse, no? Kasi ang atin naman pong tansya, they won't be able to justify. If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Naniniwala rin ang kongresista na kung maisasapinal na ang desisyon ng Notice of Disallowance, nasa 448 million pesos na ang personal liability ni na VP Duterte at iba pang opisyal ng kanyang tanggapan na kailangang isauli sa pamahalaan. Kalahating bilyon ibalik mo, Sara, saan mo ninakaw yan? Di ba? Oh, hi Ken, totoo ba yung eyelash mo o fake yan? Ha? Paano naging fake yung eyelash ko at ano? Oh. Totoo po yan, turko po kasi ako. Kaya ngayon mga kababayan, ha? Sabi ko na nga sa inyo, very interesting talaga, sabi ni Boying. Very interesting itong usaping ill-gotten wealth ni Sara sa April 22. Ano ngayon? Monday o bukas 21 na. 22 na sa sunod araw. Nako, lula ko Maka Marcos, apo na Marcos na pa rin, pati anak ko, buong pamilya Marcos. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang, ay nako, Diyos mio Marimar. Saan na ba yun si Trillanes? Yung nagsalita si Trillanes at saka si Boying. Ito. May ads lang ha, mga kababayan. Kasuhan nila ako kung gusto nilang kasuhan. Oy, naghamon si Martires, Order food you love with Foodpanda. Download the app and order now. Denies accepting Vice President Kay Sara. Congresswoman Jervil Luistro ng Ayan na. Batangas. Ikalawang distrito po ng Batangas sa chairperson ng House Committee on Justice. Kung magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin and Doris. Salamat sa muli niyong pag-imbita dito sa ating DCMM po yan program. na mga Opo, ano kababayan. muna yung mga dapat nating tandaan moving forward? May mga dates tayo na dapat tandaan. Di ba sa Miyerkules yung resumption ng hearing po ninyo sa impeachment? That is correct, Alvin, no? Magtutuloy ang ating pagdinig or hearing proper ngayong darating na Wednesday. That is April 22. Mag-uumpisa tayo ng 10 o'clock in the morning. At maaalala nyo, sinabina natin ang AMLA as well as Senator Sunny Trillanes. And in addition to these resource persons ay ngayong darating ding Wednesday, masasalang naman itong Ombudsman, BIR at SEC. No? So we are anticipating at least Excited na ba ang 5 lahat? resource persons for our hearing this coming Wednesday. Alvin. Yung Madriaga po ba ay muling mag-a-appear sa Wednesday o hindi na po? Well, we did not provide him any invitation or subpoena. At kung muli ba nating ibabalik si Madriaga, that will depend on the decision of the majority of the members. As of now, wala naman tayong naririnig na request from the justice members na muling imbitahan si Ramil Madriaga. Ayun. Opo, Yung kay Senador Trillanes po, kailangan bang bitbitin na niya yung mga sinasabi niyang dokumento? Ito talaga si Doris Bigornia. Alam nyo, natatawa ako dito kay Doris talaga. Kada mag-interview si Doris, itong kay Senator Antonio Trillanes ba, kailangan ba niyan bitbitin na niya itong mga dokumento? Dadalhin ni Trillanes isa-isa doon napakabigat? Siyempre, yung anuhin lang naman nila dyan, yung mga sinabi lang naman ni Trillanes, hindi naman yung dokumento na sangkaterbang isang kariton. That the subpoena that was issued to Senator Trillanes is both ad testificandum para sa presence niya at saka duces tecum for him to produce whatever documents he has
in line with the allegations in the impeachment complaint. So yes, Doris, no? So kung merong affidavit si Senator, Oo. ito ay Bibit-bitin na niya. ina-anticipate din natin na Oo. iprepresenta niya before the Justice Committee this Wednesday. Congresswoman, ano po yung essence ng mga inimbita ninyo this Wednesday? Ano yung isisiwalat nila? At ano ang kahalagahan noon sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo? Etong mga resource persons na scheduled on Wednesday, Alvin, if you will observe, sila ay relevant pagdating doon sa allegations ng unexplained wealth and Ala. non-disclosure in the SALN, which constitute betrayal of public trust, no? So, nandyan si Ombudsman with regards to the SALN of the Vice President. Darating si Senator Trillanes with regards to the allegation of unexplained wealth. Andyan si AMLA at ito naman, narinig nyo during the last hearing, we are requiring the AMLA to produce reports on covert transaction and suspicious transaction of both the Vice President and the husband, no? Darating si BIR with Ala. respect to the general information sheets Oh, and the talaga, audited ang dami. financial statements of the Ala. business establishments declared by the spouses. And of course, what did I say, BIR? Ang BIR pala with respect to ITR. Oh, Income ITR. tax Isa yan. return, no, of the Oh. spouses. Patay. Tapos itong SEC, GIS, and Ang BIR pala ang magkalkal dito sa income tax return ng spouse ni Sara, si Mang Scarpio, kakalkalin. Nako mga kababayan. Pati pa dito mga kababayan, kung merong bank account ang mga anak ni Sara, makakalkal pa yan. Kasi hindi natin alam, baka nag-open ng bank account si Sara para sa mga anak niya, isa-isa, tapos sinuhulugan. Di ba? Makakalkal yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, lahat yan. Anak ni Sara, si Man Scarpio, si Sara, makakalkal lahat yan. Hindi natin alam mga kababayan, kasi sa ngayon, syempre, malaki na yung anak ni Sara. Alam ko, may mga bank accounts na yan. Oo, na baka isa yan sa kakalkalin. Mga kababayan. Diyos mio, Marimar. financial statements of their declared business establishments, no? So kung ma-observe nyo, Doris, Alvin, no? Lahat ng kanilang documents has relevance dun sa allegations ng unexplained wealth and non-disclosure in the SALN, which will be the focus of our clarificatory hearing this coming Wednesday. So yung mga impormasyon na makakalkal o ma-expose, anong gagawin natin dyan sa mga impormasyon na yan kung hindi yan kasali doon sa mga, kasi apart ng impeachment complaint, may may border yan hanggang dyan ka lang hanggang dito ka lang Paano Ito yung pag may, articles paano pag may maibulgar dyan ng mga impormasyon na hindi makakabuti sa personality o sa trabaho ng pangalawang Pangulo, paano turing nun sa mga ganyan impormasyon? Patay ka Ang perspective natin dyan, Alvin, no? We are conducting this Luyak mile, clarificatory hinako. hearing to test if the allegations in the complaint and the attached documents constitute already probable cause, no? Patay! So, Nako. binigyan tayo ng kapangyarihan, we call it compulsory process. Ayan na nga. Mag-issue ng subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. Ala. Indeed, to check yung bang mga allegasyon sa complaint ay may basehan. Yung bang allegasyon sa complaint kasama yung mga naka-attach na evidence ay sapat to say that there is probable cause. Patay And by ka din, probable Sara. cause, it means justification for us to proceed to trial. No? So, gusto ko rin liwanagin na maliwanag sa rules of impeachment ng House of Representatives, quote-unquote, other relevant evidence, no? Which means that Jerry even Taiwan, if hello it po. is not specifically mentioned in the impeachment complaint, if it has relevance to the allegations in the complaint, that can be considered also
for the purpose of determining probable cause, no? Say for example, Ganun pala. itong ITR, which we anticipate will be produced by the Bureau of Internal Revenue, Ganun the pala income yun. tax return. Mhm. Notwithstanding the fact na hindi siya nabanggit sa impeachment complaint, of course, we understand that this is relevant for us to be able to determine kung yun bang declared income or other income of the impeachable official ay justified ng kanyang sources. No? Oo. Buti pa nga mga kababayan, buti pa nga si Sara may ganyan-ganyan eh. Alam nyo, yung time ni Renato Corona, walang ganyan. Sa time ni Renato Corona, hindi siya hinanapan dyan, katulad niyan, kung meron bang account ang kanyang asawa, hindi siya hinanapan na magkuha pa sa BIR kung tama bang pagbayad ng buwis. Ang kaso kasi ni Renato Corona, yung hindi pagdeklara lang ng SALN. Yung hindi pagdeklara ng SALN, yung wala sa record, yung SALN niya. Yun ang rason kaya siya na-impeach. Buti nga si Sara, grabe, sobra-sobra ang due process dito kay Sara, mga kababayan. Dapat nga, pag ganyan, hindi na dapat nirirespeto sa due process yan, diretsong kulong na yan eh. Diretsong impeach na yan eh. Grabe na yung pang-ano ni Sara, yung ginawa niyang paghanda niya ng 16 na abogado. Abuso yan eh. Di ba? Abuso. Di ba, mga kababayan? Abuso ang ginawa ni Sara. Grabe ha. Totoo lang, yung mga ganyan, buti pinagbigyan siya. May mga process pang ganito, process na ganyan, kailangan pa-present pa siya, kailangan pasagutin pa siya, binigyan pa siya ng pagkakataon, 'di ba? May mga palugit kung ilang araw bago siya sumagot. Kay Renato Corona, putang ina, walang ganun. Kay Renato Corona, walang ganun. Diretso lang, tapos sabay pirma, impeach. Kaya nga nagalit si Miriam Santiago nung time na yun eh. Sabi niya, bakit ganun? Napakadali ninyong i-impeach si Renato Corona. Hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataong makapagsagot at makapag-ano ng kanyang sariling abogado. Samantalang si Sara ngayon, grabe, sobra na sa due process ito. Kulang na lang, paupuin mo siya sa wheelchair nang hindi na siya maglakad eh. Kulang na lang, saksakan mo siya ng dextrose para hindi na siya umiinom ng tubig eh. Kulang na lang ikatiter mo siya para hindi na siya umihi sa CR, nakaupo na lang siya. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Si Sara, over pa sa BIP, sobra pa sa due process. Kulang na lang para hindi siya mauhaw, saksakan mo na lang ng dextrose. Depende sa'yo kung ilagay mo doon, Coke, Sprite o Tanduay, or Impilites. Na kulang na lang, paupuin mo na lang siya, saksakan mo lang ng katiter para hindi na pupunta CR o maihi. Ganun ka, mga kababayan, ganun ka ganda, at ganun ka galing ang pagka-due process laban kay Sara. Tapos pupunta siya sa Supreme Court at sasabihing unconstitutional. Tanga-tanga lang ang magdeklarang unconstitutional yan. Putang ina, kung i-compare ninyo yung kay Renato Corona at kay Sara, kalayo-layo. Kung i-compare niyo yung kay Erap, walang ganyan kay Erap. Yung kay Erap, ang naalala ninyo, kinalka lahat, diba? Yung mga mansion niya sa Baguio, yung mansion niya sa Tanay, o sa Taytay ba yun, Rizal, lahat kinumpis ka lahat, kinakalka lahat. Yung kay Sara ngayon, tatanungin ka lang, dokumento lang ang hiling. Hindi katulad nung kay Erap noon na binawi lahat, ultimo pagmamay-ari, naka-praise lahat, kinuha agad sa government. Kinuha agad ng PCGG, di ba? May PCGG noon, di ba? Yung kumukuha ng anti-corruption group. Oo. Diyos ko. Hirap maging didilis. May 8 rules sila na memo. Ano bang rules nila doon? Yung pagiging tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, patay gutom, manyakis, pangit, ganun ba? Yan ba yung 8 rules na memo nila? Ayan, pag galing sa masama ang pera, mabilis din mawala. Yan, at sisirain ang pagkatao mo pa yan. Sabi ni Boyet, di mo malaman kung anong klaseng brain cell meron tong si Lustay na to. Mahirap talaga mga kababayan. Kaya nga, si Digong, ang galing talaga ng, alam niyo yung pagkagawa ni Digong, solidong-solido at konkreto. Bago siya bumaba pagka-presidente, tinaniman lahat. Di ba? Tinaniman niya lahat. Sa ombudsman, kung in case nakasuhan ka, at least sa ombudsman may tinanim ka.
Sa DOJ, kung at least kasuhan ka, at least may tinanim ka sa DOJ. O, sa Supreme Court, kasi alam naman natin lahat ang bagsak sa Supreme Court. O, mas lalong dinamihan niya ng tanim. Yeah? O, walang walang makakalusot na kaso. DOJ, Supreme Court at saka Ombudsman, lahat tinaniman niya. Buti na nga lang yun, pinalitan na si Martires. Pinalitan ng DOJ. O, kung hindi, naku, walang laban. Kasuhan mo man siya ng 100, o isang araw lang bura. 'Di ba? Ganun 'yun, mga kababayan. O. So 'yun lang mga kababayan, yung ating reaksyones sa mga oras na ito.